ano, Eric, mga kababayan, ang sabi sa akin ng mga assets natin, at saka alam naman natin, nakikita natin, no, na yung all-out attack na sinasabi ni Eric ay mas iigting pa ngayon. And siguro ito na yung pinaka-peak na gagawin nila, 2026, no? And I was told na that Inday and the Dutertes have to brace for impact. Yan ang sabi. No, kasi talagang tuloy-tuloy yung bisita sa BJMP ng mga aswang ni Marcos at ni Tambaloslo, no? Tuloy-tuloy yan, kasama si Trililing, si Asidre, si De Lima, punta-punta diyan para naghahanap ng false witnesses, 'di ba? Para sa kay Vice President, and the goal is to take her out of the running, 'di ba? Pero sino ba naglagay kay Inday diyan? Si ano ba, si Digong ba? Hindi, 'di ba? Si Marcos ba naglagay sa kanya? In-appoint ba 'yan? Hindi. She was voted 38, 34, 35, 36 million strong. No, historical, no? So, ang ginagawa nitong mga aswang na 'to, no? Ayan sila Marcos, pinapatahimik ang boses ng Pilipino. Binabastos tayo. Yung demokrasya na yan yung lakas natin, yung boto natin kay Inday. Binabaliwala nila, binababoy nila. No, gusto ko 'yon gawin nila. Gustong-gusto ko 'yan. Alam mo talaga, gustong-gusto ko kasi para makita ng Pilipino, lalabas kung sino yung mga yan eh. Labas naman kung sino yung marami, pero mas maraming lalabas ngayon sino yung tatanggap ng suhol, no, na ibibigay ni Marcos para magsulong ng impeachment na yan, 'di ba? At kung ano pa yung gagawin kay Inday, sila ang mag-brace for impact. Kasi sa 2028, nakita nyo ba yung, kung di ba naman tanga to mga to, Diyos ko, makinig kayo sa akin dahil di ako tanga. Okay? Nakita nyo ba yung trust and approval rating ni Marcos? Kanal. Kanal na kanal. Kung ano, mas malalim pa sa kanal, parang may kanal, tapos ano ka pa, maghukoy ka pa, historical low. Never before has any public figure, has any president, even a public figure I would reckon, has ever had that kind of talagang ang baho, talagang Diyos ko, talagang pinagmumura na siya ng Pilipino. Okay, so idikit niyo yung pangalan niyo dyan. Tapos na yon. Say goodbye to your whatever delusional political ambitions you may have. Okay, so kayo ang mag-brace for impact. Kasi mag-aral kasi kayo, magbasa kasi kayo, yung kapangyarihan ay nasa taong bayan. Hindi kay Marcos. Yung hawak ni Marcos ngayon, no, binawi na ng taong bayan kasi umaalingasaw na yung kanyang trust and approval rating eh. 'Di ba? So alam mo bilang doktor, when I was training, no, even in pre-med, no, ang baho-baho ng shark. Kami comparative anatomy, kami dissect ganyan but mas mabaho pa ito. Mas mabaho pa yung trust and approval rating. Wala nang babaho pa dito. So idikit nyo dyan sa drug addict. Yan sa mandarambong na yan, na kahit na ano pang sabihin ni Ping Lacson, ay alam ng Pilipino siya ang pinakamalaking magnanakaw dito. Hindi lang yun, sex pervert pa. Diyos ko, diba? Kadiri, diba? So I've never so idikit nyo, maganda yan para sana ang hope ko dito is that the ones that will be voted out of office, yung mga talagang kasi pag tumanggap ka ng bayad, no, una-una corrupt ka. Una-una yung pera na yan dapat pumunta sa Pilipino para bumuti ang buhay namin, 'di ba? Pero ang ginawa mo, binulsa mo, 'di ba? At nagpapasuhol ka, no? Wala kang prinsipyo, wala kang dangal, hindi ka pwede maging leader. Agree. And because of that, Ma'am Lorraine, siguro mas maganda din, himay-himayin natin bago natin i-play ang maganda at tagos sa pusong pahayag, simpleng ngunit makabuluhan na pahayag ni Vice President Sara Duterte. And of course, on the second part, pag-uusapan natin, ma'am, yung expected pero kinagalit pa rin at kinasuklaman ng taong bayan, itong pag-absuelto ni Marcos Jr. Pag-absuelto ni Ping Lacson at ng kanyang Senate Blue Ribbon Committee kay Marcos, no? Pag-usapan din natin yan, Ma'am Lorraine. Pero unahin muna natin ano bang mga grupo ang ngayon ay todo umatake ng coordinated at walang tigil na pagbira kay Vice President Sara Duterte. Una po,
ang grupong Akbayan. Ito po ay grupo ni Risa Hontiveros at ni Boy Ngiwi sa Congress, no? Hindi nga niya maayos ang pagmumukha niya sa sobrang panggagalaiti niya ng galit sa mga Duterte, sa kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Halos maglumuwa ang mata nito no, sisindan niya. Sila po ay may ambisyon na iloklok si Hontiveros bilang presidente. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At mamaya, pakinggan natin kung bakit sila ang una ngayon na lumalarga ng todo atake kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, ito pong CPP, NPA, NDF na mga party list groups na sila ay bahagi po ng total demolition attack dogs ni Marcos upang hindi na makapanumbalik pa at maparalisa nila ang Duterte political groups. Hindi naman po lingid sa atin kung bakit sila galit na galit kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Pangatlo, ito po ang mga yellow and pink zombie survivors ng mga dilaw na pinagbasura na ng taong bayan, subalit ni-revive ni Lisa Araneta, ni Martin Romualdez at ni Marcos para gawing mga attack dog din. Sila Dilima, Jokno, Trillanes at mga kagrupo nila. Itong tatlong grupo na ito, they only have one agenda. Abolish whatever there is in the influence of the Duterte, destroy and paralyze the only remaining obstacle to the presidency na pwedeng makapanumbalik bilang pinuno ng gobyerno ang isang Duterte sa pamamagitan ng pagwasak nila kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, tama ka sa iyong binanggit. Si Ramil Badriaga po ay nailik ngayong araw na ito ni Pereridon na nakahanda daw na tumistigo dahil alam niya ang mga confidential funds and other utilization of funds related to confidential projects ni Vice President Sara Duterte. Alam natin na ito ay isang script na minaniobra nila Trillanes, nila Dilima, pero pinatulan ngayon sa Kongreso ng parallel investigation prior to the impeachment complaint na isasampa kay Vice President Sara Duterte. At ganoon din po, Ma'am Lorraine, binanggit na rin po, maliban kay Madriaga, ay binanggit na rin po nila Hontiveros at Dilima na bubusisiin nila ang lahat ng confidential names, aliases, and confidential items na na-audit na at nagawa na ng evaluation report ng COA, hindi nila ito tinitigilan, Ma'am Lorraine. Pabalik-balik, Ma'am Lorraine, your take on this. Wala silang ibang maibato. Ito lang talaga at ito lang ang kanilang ginamit muli simula pa last year hanggang ngayon. Napakalinaw, di ba? Ang ganda-ganda ng kwento talaga. Napakalinaw kasi napakaliwanag talaga na si Inday ay busilak, di ba? Kung ano-ano pang tinatawag, Inday Lustay, etc., etc. It's not sticky. Hindi talaga dumidikit kasi hindi totoo. Hindi magnanakaw si Inday katulad ninyo. Tapos ang napakaganda dito ay lumulutang kung sino itong mga ito. Katulad yan si Hontiveros, no, na talagang ilusyonado na magiging president. So inaalay niya yung sarili niya sa Pilipino while at the same time ginagawa niya itong kabulukan na ito. Kasi hindi ito personal. Nagsalita na nga ng maliwanag ang Supreme Court, 'di ba? Sinabi niya wag ninyong gamitin ang impeachment bilang political weapon. Maraming sinabi, napakaganda nung mga sinabi ng Supreme Court, no? Can I just read, no? Sabi ni Justice Lazaro, the House of Representatives has maintained that the Vice President need not be notified or heard at this stage. Ibig sabihin, hindi nila binigay yung due process ng Vice President, di ba? Right. So, nakita nyo yung level ng pagkabastos, ng pagkawalang kwenta, napakawalang kwenta. Napakawalang kwenta. Alam ninyo, dapat meron tayong standards. Pag sinabi mo, kongresista, legislator, meron tayong ganito. Pero ang nakikita natin ngayon, mga hoodlums, lawmakers na sila mismo, mga baboy, mga lawbreakers, dinuduraan nila ang saligang batas natin para saan? Para sa kapangyarihan, di ba? So, maganda na ang liwanag-liwanag
nagpapakita, kumbaga going towards 2028, they're stepping forward and they're saying, ako, bastos ako sa ligang batas. Dinuduraan ko yung sinabi ninyo na pinili ninyo si Inday na Vice President. Dinuduraan ko yan. Yan. So nagpapakilala sila, yan sila Percy Sendanya, si Laila De Lima, lahat yan. Yung Marcos team. Kahit yung mga nakatago dyan, no? Pero yung mga nakatago na yan, kasi I'm saying maganda na nagpapakita, no? Yan sila Ping Lacson, mga bobo kasi nagpakita di ba? Pero you can also glean who are those that are behind na hindi masyadong kitang-kita, like for instance sila Gibo. Pero nandyan yan. Yes. Nandyan yan. Umaandar yung mga yan. So that's my take that even though, I mean, I really think, no, one of the best things in life is for you not to be literal. Dapat hindi kayo literal. So pag may masamang nangyari, dapat nakikita nyo yung kabutihan kasi talagang merong kabutihan. I mean, hindi tayo nag-iimbento. Hindi tayo sumisingkot ng cocaine tapos nag-i-imagine tayo, 'di ba? Hindi. Totoong may ibinibigay na kahit na nahihirapan tayo ngayon, napakaraming regalo ng binibigay sa atin kasi ang nangyari sa Pilipinas, lugmok na lugmok tayo kasi nga andyan sa Senado si Ping Lacson na meron ng malaking elepante, na meron ng neon sign na nakasulat sa kanya, magnanakaw si Bongbong Marcos. Siya yung pinakamalaking magnanakaw dito. And yet, ang sinasabi ng ito, no, off the hook si Marcos. 'Di ba? So, yung ganun na yung nangyari sa atin, no? Of course, in other countries, ganyan din, no? Kasi we saw the Epstein files, etc. But I feel so blessed that I was brought here to Japan because I can see that it's possible, posible, that meron tayong standards sa ating mga lingkod bayan kapag tayo ay may standards sa sarili natin. No? So, maganda yon na nangyayari lahat ito at dapat lang na mangyari ito sa Pilipinas na nagkaroon tayo ng drug addict na magnanakaw na president, no? Maganda yon kasi talagang tayo ang may gumawa niyan kasi tingnan niyo naman yung mga vloggers, mga bayaran. Pwedeng bayaran ang Pilipino. Maraming Pilipino walang prinsipyo, mga scammers, mga matapobre, mga social climbers, 'di ba? Pero nakikita ko dito sa mga Hapon, walang ganon. Hindi Of course there may be exceptions but as a rule, no, so ang sinasabi ko, we can aspire for something like that. Pwede tayong maging ganyan at gaganda ang Pilipinas. So nangyari yan dahil yan ang mga binoboto natin, the worst of us, 'di ba? Yeah.